etong dating Yusek yata ito na si Marlon Purificacion, ano? Ewan ko kung kaninong bata ito. Yan po ay extortionist. Si Marlon Purificacion. Ngayon, nandito sa grupo namin, iintrigahin yung mga opisyal ng partido ko. Iintrigahin yung kasama naming si Jing Paras. Oo. Kasama pa dyan yung isa, yung dating undersecretary rin yata, yung babae, yung Pam, na kung ano-anong sinasabi, nang iintriga. Hindi pwede yung ganyan sa isang grupo. Malungkot And I yan. am warning these people. Hindi po, this is not the official party stand. I'm talking as an officer of the party. Huwag nyo pong papatulan ang mga kasamahan ko sa Partido Demokratiko Pilipino. Ako po ang makakalaban ninyo. Huwag nyong papatulan yung mga taong tumutulong, yung mga talagang sincere ang kanilang mga adikain na tumulong sa bayan, wala namang hinihinging kapalit. Katulad ni Jing Paras. Huwag nyo pong gagawin yan. Ako po ang makakalaban ninyo kahit hindi nyo ako kinakalaban. Ngayon, kung kakalabanin nyo ako, labo-labo tayo. Hindi ko po kayo aatrasan. Please do not do that. Anyway, bago tayo mag-umpisa, ito nababahala lang ako, Kaya't gusto kong ilabas dito. Kasi, may mga tao, alam mo, kaming mga grupo na ang habol namin ay accountability. Ay may grupo kami na parang koalisyon, maraming may PDP, may mga retired military, etc. Mga groups na in opposition to the present government dahil nga sa mga anomalyang nakikita namin. Ang problema, eto na naman, nandito na naman tayo sa talangka mentality ng mga Pilipino na dapat itanggalin natin. Yeah, may mga personalities doon sa grupo na parang ayaw magkaisa yung grupo at sowing intrigue. Nang iintriga doon sa mga kapwa niya kasamahan. Mali. Sa halip na ang tirahin nila yung flood control, yung rising prices, yung palpak na ating foreign policy, etc., etc., tinitira yung kasamahan nila. Oo. Ewan ko, etong dating Yusek yata ito na si Marlon Purificacion, ano? Ewan ko kung kaninong bata ito na vlog ng vlog, tinitira yung ibang mga opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino. Gayong kasama po namin ito. Kasama. Magkakasama po tayo. Para malaman nyo kung sino ting si Marlon Purificacion, ewan ko ba kung bakit naging Yusek ito. Ito ay isang journalist daw. Okay. Many years ago, hahanapin ko yung dokumento, and this is documented. Bahala siya kung i-demanda niya ako ng libel, pakikita ko yung pruweba. Yan ay na-entrapment operation sa Manila Hotel. Bakit? Dahil nang e-extort, nangingikil sa isang Colonel Emma Libunaw na noon ay nasa CIDG. Ito ang ginawa niya. Tinira niya ng tinira na di umano'y protector daw ng nightclub doon si Colonel Emma Libunaw. Kaibigan ko yan. Matinong pulis yan. Napakatino. Very straight. Lumapit sa akin, bakit naman ako ginaganito? Wala naman akong kinalaman dyan. Sabi ko, sige, hahadapin ko yung mga sources ko sa media. Tatanong ko, ano bang problema? Ang problema pala ay napakasimple lang. Gusto lang kumuha ng kwarta. Ala. Siya. So, anong nangyari? Tinagpo namin sa Manila Hotel si Marlon Purificacion. Nagkita kayo? Nagkita sila ni Colonel Libunaw. Okay. Binigyan siya ng 40 pesos. Ay, 40,000 pesos. Wow. 40,000 pesos. Kunyari, para suhol. Ang hindi niya alam, entrapment na pala yun. Meron ng marked money na yun. Opo. Meron na yun yung fluorescent powder. Okay. Oo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa CR, dinampot siya.
ng CIDG at dinala sa Krame for extortion. Okay. Kanya lang, yung kanyang padrino na si Benny Antiporda na naging opisyal din ng gobyerno, nakiusap, inarbor siya. Sabi ko, nung tumatawag sa akin si Benny, wag sa akin. Ako'y abogado lang, doon kayo makipag-usap sa complainant. May mabuting puso itong si Emma Libunaw. Pinatawad nung inarbor ni Benny Antiporda. Yan po ay facts. Hindi nyo po pwedeng baguhin yan. Yan ay dokumentado. Hindi po paninirang puri yan. Dapat malaman natin because these people are public figures. Dapat natin malaman ang karakter niyan. Yan po ay extortionist. Si Marlon Purificacion. Ngayon, nandito sa grupo namin, iintrigahin yung mga opisyal ng partido ko. Iintrigahin yung kasama naming si Jing Paras. Oo. Kasama pa dyan yung isa, yung dating undersecretary rin yata, yung babae, yung Pam, na kung ano-anong sinasabi. Bakit ka magsasama sa isang dapat ay koalisyon na may common objective ng transparency and accountability? Ngayon, magsosoak ka ng intrigue. Mangiintriga ka. Gusto mo mag-away-away doon. Napakasama po. So, alam nyo, kagganyan po tayo, at iba-ibang mga characters na may questionableng mga background ang isinasama dyan, wala pong mangyayari sa atin. Wala mangyayari sa ating bayan. Hindi pwede yung ganyan sa isang grupo. Malungkot And yan. I am warning these people. Hindi po, this is not the official party stand. I'm talking as an officer of the party. Huwag nyo pong papatulan ang mga kasamahan ko sa Partido Demokratiko Pilipino. Ako po ang makakalaban ninyo. Huwag nyong papatulan yung mga taong tumutulong, yung mga talagang sincere ang kanilang mga adikain na tumulong sa bayan, wala namang hinihinging kapalit. Katulad ni Jing Paras. Huwag nyo pong gagawin yan. Ako po ang makakalaban ninyo kahit hindi nyo ako kinakalaban. Ngayon, kung kakalabanin nyo ako, labo-labo tayo. Hindi ko po kayo aatrasan. Please do not do that. Tumigil na po kayo. Nakakatalangka po kayo, mga kasama ko, Oo. Alam ko naman, ang mga tao na yung inyong mga principal ay may mga ulterior motive. Gustong magbangong puri, gustong i-rehabilitate ang kanilang imahen, gustong tumakbo. Pwede naman po lahat tumakbo. Di tumakbo kayo kung gusto nyo. Well, huwag kayong naninira. Lalo na yung intriga. Intriga, di ba? Wala pong kwenta yon. Okay? So, yan po ang uri ng mga tao na ngayon ay naghahasik ng pagkakabaha-bahagi dito sa mga grupo na maganda naman ang adhikain. Okay, oo. Katakot naman yan. Pero kung nangungulekta yan ng kapalit na pera dun sa... Oo, documented yan. Nasa akin ng dokumento. Sige. Try me. Ako rin, attorney, gusto ko lang i-correct, no? Yung Joey De Guzman na merong problema yata dun sa ibang mga media friends natin. Joey De Guzman is different from Juvie De Guzman. Napagkakamalan na ako daw. Baka naman may alter ego ka. Hindi, nagkakamali yung tenga, yung po, pandinig. Parang sa pandinig. Hindi, parang halimbawa, di ba? Diba? Nagiging mistake tuloy. Kaya akala nila ako yun kasi sounds like. Okay. Sounds like. Hindi ba parang Joey by day, Joy by night? Hindi, nag-sorry naman po si tita. Sabi niya, Job, mali. Hindi pala Juvie, kundi Joey De Guzman. Ano yung lalaki yun? Lalaki yun. Hindi ba pagkakamalan? Mga bang lalaki? Pero mga babaeng mukhang lalaki. Aray ko. Nasasabihin ko sino. Macho, babae, pero macho, di ba? Hindi, minsan attorney, nakakaano rin yung bigla kang... Ang masama nun yung babae na biglang tumawag sa kanya, nagkwento ka agad, na akala ako nga yun. Di
Tignan Which muna is nila. Oo, yun. Tapos kinorek ako, syempre, isang araw ko nag-iisip, bakit nagkaganon? Hindi mo lang ako napunta doon. Tapos sasabihin, ay, Joby, hindi pala ikaw. Kapangalan mo lang, pero Joey pala yun, hindi pala Joby. Para hindi ka mapagkamalang lalaki kasi, sinasabi ko na sa iyo ilugay mo palagi yung buhok mo, mas bagay. Oo. Ito, tinira na naman ako. Hindi, kasi ganyan hindi. talaga. Actually, may mga iba-ibang personalidad yung mga tao eh. Dapat, Opo. alam mo, dapat ang karakter mo isa lang. May matuwa sa'yo, kay mabwisit sa'yo, dapat yung prinsipyo mo isa lang. Isa lang. Oo. Yan. Huwag kang maging Rowena Guanzon. Oo. diba?